Good evening everyone. Ito muli ang inyong ka-LDR, Lisa Valdelomar. Yan. So, ang topic natin ngayon is about 10 possible questions about trust in long-distance relationship. Yan. So, wait muna tayo ng ating mga audience. Kumusta na kayo? Igit muna natin to para sa ganun ay oh no, it's bakit siya low-bat? Na-low-bat ako. Ayan. Bakit siya low-bat? Nalobat tayo. Bakit tayo ay nalobat? Ayan. Good evening, good evening. Ayan. Start na tayo? Okay. So, 10 possible questions about trust in long-distance relationship. So, discuss natin to para ng sa ganun ay magkaroon tayo ng idea, magkaroon tayo ng mga updates or mga comments and konting kwentuhan. And gusto ko lang i-share to dahil experience-wise, siyempre, tayo ay nasa LDR. Yun. So, kahit siguro, short live, kung makakaya natin, short live pwede na. Ayan. So, number 1 question. How do I trust my partner won't cheat? Ayan. So, ito madalas sa mga nasa LDR. Ito yung question na madalas na nasa isipan nila, di ba? So, build trust through open communication, regular updates, and shared goals. Prioritize honesty and consistency. So, mahalaga talaga sa LDR ang consistency, ang communication, yung updates, at saka yung yung connection. Kailangan regular ang connection natin sa ating mga partner dahil pag nawala kasi yung connection, parang ang mangyayari ay magkakaroon na ng gap hanggang sa ito ay palaki ng palaki at ang magiging resulta nun ay hindi maganda. Yeah. So, dapat meron tayong mga activity na gagawin at ginagawa para nang sa ganun ay magkaroon ng continuous communication. Hello, sir or Ma'am Apple Alabo. Thank you for watching. Hello, Ma'am Lloyd de David Cambe. Thank you for watching. Dinidiscuss ko po dito yung about LDR. Ayan. Hello, Sir Archie Lakbayo. Good evening. Thank you for watching. Ayan. So, how do I trust my partner won't cheat? So, maraming ganito, di ba? Kasi sabi nga nila, 90% ng LDR ay hindi nagiging successful dahil nga physically magkahiwalay. And maraming misunderstanding sa LDR. Yun. Pero mas maganda, mabuild natin yung yung connection, yung consistency, yung honesty, tsaka yung regular updates kung ano yung mga nangyayari sa bawat isa. So, number 2, what if my partner hides things from me? Ito kasi ay hindi ko alam kung ano ba yung talagang pinaka, paano ko ba sasabihin, kasi pag malalaman mo naman kung may tinatago sa yung partner mo, di ba?
Pag daw yung cellphone nakataob lagi, pag kayo ay nagkita, sabi nila meron daw tinatago. At saka pag ayaw paggalaw yung kanyang mga gamit, gano'n. Sabi ng iba, malamang daw yun, may tinatago. So, syempre hindi naman natin alam kung ano yung tinatagong yun. So, ang sabi rito, address concerns calmly. Encourage transparency by creating a safe, judgment-free space for sharing. So, sabi ko nga, give him the benefit of the doubt pagka ganun. So, wala namang paano ba sasabihin, walang hindi nabubulgar na secret, di ba? So, yun, give him the benefit of the doubt. Yun lang ang sa akin. So, kayo, ano yung pwede nyong ma-comment or share? Mag-share naman kayo para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng interaction. Yan. Hello, Deco Rosendal Ortiz. Thank you for watching. Ayan. Ang dinidiscuss natin ngayon ay 10 possible questions about trust in long-distance relationship. Kasi maraming mga nagla-live ngayon, pero sila puro mga CMI. Alam niyo ba yung CMI? Count me in. Yon, nagpapataas ng followers. Pero sana, request ko lang na mag-engage kayo, mag-comment para nang sa ganun ay malaman ko din kung ano yung nasa sa loobin ninyo. Hello, Judy Ann Estalio Incio. Thank you for watching. Okay. So, number 3. So, number 1 na question, how do I trust my partner won't cheat? What if my partner hides things from me? And number 3 naman is, how can I overcome jealousy? So, yun. Pwede kayong mag-comment or magtanong para naman meron tayong discussion at kung alam ko naman, pwede kong sagutin. And or sa ibang pagkakataon ay pwede nating i-discuss. So, how can I overcome jealousy? Focus on your bond and self-confidence. Discuss boundaries and seek reassurance when needed. So, diba, lalong-lalo na yung mga babae. Ang kailangan lang naman ng mga babae, assurance, diba? Na talagang yung partner mo, secure siya sa'yo. Love mo siya, at saka talagang yung faithfulness, yung trust ay binibigay mo sa partner mo. Talagang mag-focus tayo dun sa kahit na nasa LDR ka, focus ka dun sa pagbibigay ng attention sa partner mo, di ba? Lagi naman yan na na merong time, talagang nagbibigay tayo ng time or ni-schedule natin kung kailan yung pag-uusap, voice call, gano'n, or kung may importante mang i-discuss, kailangan natin ng syempre time sa isa't isa para magkausap at mapag-usapan kung ano man yung challenges kung meron man, or kahit na konting hi hello lang, kahit na hindi regular, basta ay hindi everyday, ibig kong sabihin basta consistent yung communication. So yun, yung security ng mga babae, yun laging hinahanap yun. Kaya lagi nating ibigay sa partner natin, lalo-lalo sa mga babae. Yun. Siyempre, bilang isang partner naman, kailangan both sides magkaroon ng self-confidence. Self-confidence na in a sense na alam mo na yung partner mo is loyal and faithful sa'yo. Yeah. And syempre, i-discuss din yung boundaries. Kasi pag merong boundaries, syempre, self-respect yon sa both sides. So, bigyan natin ng kumbaga, respect yung bawat isa. Okay, number 4. How do I rebuild trust
after betrayal. Eto, mas medyo malalim na to. Commit to open dialogue, accountability, and time for healing. Both must actively work on rebuilding. Kasi halimbawa, nagkaroon na ng history ng, sabihin na natin, cheating. So, pag nagkaroon na ng history ng ganon, so pwede namang mag-usap ang both partners. Kung itutuloy ba nila, i-work out nila yung relationship o hindi na. Kung talagang hindi na kayang i-work out, so syempre, nasa sa kanila na yung decision kung ano yung gagawin nila. Kung i-work out, kung pagpapatuloy pa ba, kung kaya pang i-rebuild yung relationship kahit na nagkaroon na ng betrayal. So, siyempre magkaroon ng magandang dialogue, magandang pag-uusap. Tapos magkaroon din ng accountability sa bawat isa. Pag sinabi mo accountability, i-check mo yung partner mo kung ano yung ginagawa niya, kung ano na yung update sa kanya. Huwag tayong maging lax sa partner natin kasi minsan yung pagiging lax natin is nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari minsan di ba? Maraming temptations, maraming mga umaali-aligid na hindi mo inaasahan. Yon. So, pagka ganitong may betrayal kasi, mahabang healing. Talagang nasa process ang pag-heal nito. Nasa process talaga. Hindi siya ganun kadali. Siyempre, kung nasaktan ka, hindi mo matanggap at hindi mo kakayanin sa una. Pero, as time goes by, time will heal. Ang sabi nga nila, time will heal. Kung gusto nyong i-rebuild yung relationship, kailangan yung both parties ay nagko-cooperate. Hindi lang isa, kundi yung both parties. Yung couple, kailangan nagko-coordinate sa bawat isa. Okay, and then, anong panglima natin? How often should we communicate to maintain trust? So, how often daw? Hello? Ed, kumusta ka na? Happy Valentine's Day, belated. Nagla-live lang ako ngayon dahil ang aking algo ay napakaganda. Kaya bawi-bawi lang tayo. And, yon. So, pagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan about trust in long-distance relationship. Yon. How often should we communicate to maintain trust? Hello, Jerry. Kumusta? Live ulit ako ngayon. Thank you for watching, Edna and Gertrudes, Jerry. Ayan. So, decide together on a consistent, balanced communication routine that works for both. Ayan. Siyempre, para ma-maintain nyo yung trust ng bawat isa, yung communication is kailangan regular. So, meron tayong schedule. Halimbawa, sabihin ng partner mo, meron kasi akong work. Lalong-lalo na pag nasa ibang bansa, di ba? Kung ikaw nandito sa Pilipinas, tas yung partner mo nasa ibang bansa, syempre kailangan nyo mag-usap. So, kagaya ko, ang pag-uusap namin is tuwing tanghali. Kasi dun sa kanila, gabi, dito naman tanghali. So, nag-usap kami tuwing tanghali. Yun. So, alam nyo na, tuwing tanghali, walang mang-i-istorbo. Joke lang. Yun. So, dapat consistent yung yung communication. At meron kayong quality time sa bawat isa. Pwede nyo i-discuss kung may challenges man or pwede kayong mag-share ng jokes, pwede kayong manood ng movie together, or pwede kayong magluto at the same time, sabay kayo, or pwede kayong sabay kumain kahit na virtual lang. Yon. So, magandang magandang activity yon para nang sa ganun ay kahit na sa voice call lang ay nakikita nyo yung bawat isa.
Okay. Number 6. What if my partner doubts me? Ayun. So, di ba, lalo na tayong mga babae, ano tayo, mga asyumera. Yun lagi ko sinasabi, di ba, asyumera ang mga babae. So, may tinatawag na woman instinct. Pero syempre, kung wala ka namang evidence, hindi naman yon, paano sasabihin, hindi naman siya valid. So, i-reassure them with openness. Share daily life details to alleviate insecurities. So, yun. Kung ano yung ginagawa mo everyday, mag-share ka sa kanya para nang sa ganun, alam niya kung ano yung activity mo everyday. So, syempre, dahil nga ang inyong oras limitado, hindi naman siya ganun kadali na everyday pag-uusapan ninyo kung ano yung ginagawa niyo sa iba. Unlike kasi pag physical, di ba? Pag physical na parehas kayong magkasama, ay napag-uusapan nyo at the end of the day, napag-uusapan nyo kung ano yung naging activity nyo for the day. Okay. So, number 7. How do we avoid misunderstanding? Sana merong mag-comment naman para nang sa ganun ay may interaction. Yon. Ayan. Hello, Mary L. Japos. Thank you for watching. So, ang aking dinidiscuss ay about LDR. Hello, Mers. Good evening. Ayan. Ang aking dinidiscuss is about LDR kasi alam ko maraming nasa LDR pero hindi nadidiscuss ng ganito sa live. Kaya ito yung ginagawa ko para maiba naman. Kasi mostly kasi ng mga nag-live, 'di ba? Nagpapataas ng views, nagpapadagdag ng followers, ganyan. So ito maiba naman. Ayan. Thank you for watching. Mary and Mers. Ayan. So, nasa na tayo? How do we avoid misunderstanding? So, be clear, avoid assumptions, and clarify intentions regularly. Use video calls for better connection. Ayan. Mahirap ang LDR, lalo na kung sundalo ang asawa mo. Tas, lapitin pa ng babae kasi gwapo ang asawa ko. Kaya, para matapos, wait, basahin natin sa kabila. Para matapos ang konsumisyon ko, iniwan ko siya. Umuwi ako ng Manila from Surigao to Manila. Short story, sumunod siya sa amin sa Manila. So, mas pinili niya kami. Ngayon, okay na ang lahat. Salamat sa Diyos. Ayan. Thank you sa pag-share mo, Jerry. Katawa naman. Hello, Vicky. Ander, kumusta ka na? Ayan. Lang tayo. Live tayo ngayon para sa ating para sa ating LDR. Dahil ako ang inyong ka-LDR. Ayan. Thank you for sharing, Jerry. Oo nga, mahirap talaga pag sundalo yung iyong ka-LDR. Kasi maraming temptation. So, syempre, depende na rin siguro yan sa tao. And, mas maganda kasi na sabi nga nila mas maganda nga raw yung magkasama kayo physically. Pero kung hindi naman maiwasan, di ba? Talagang ganun ang buhay. Kailangan nating magtiis. And, ayan. So, number 7, how do we avoid misunderstanding? Be clear, avoid assumptions. Ayun, yung lagi kong sinasabi, di ba? Ang mga babae, lalo na, mga asyumera, kahit nakutob lang yan. Meron kasi tayong woman instinct. Sabi nga nila, woman instinct na hindi ko din alam kung totoo o hindi. Dahil ako, puro lang din ako instinct. Wala naman akong pruweba. Siyempre sa tagal ng panahon, 'di ba? Parang ang babae hindi mo maiiwasang mag-isip ng ganon kasi nga hindi mo siya nakikita, hindi mo naman alam kung ano yung ginagawa niya at ikaw din siya din naman hindi niya alam kung ano yung
ginagawa mo. So, vice versa lang. Pero talagang di madali. So, kailangan magkaroon tayo ng i-clarify natin yung intention. Siguro mas maganda kung tanungin natin ng diretso. Yon. So, kailangan natin, lagi tayong mag-voice call. Buti nga ngayon meron ng video call, di ba? Voice call or video call. Buti nga ngayon meron na, dati nga wala di ba? So, mas mahirap ang connection noon kesa ngayon. So, ngayon madali na lang Anytime pwede kang tumawag pag walang trabaho or hindi siya busy, pwede mo siyang tawagan. So, at saka na nagkikita kayo face to face kahit na video call lang. Okay. Number 8, ito yung question naman number 8. How can I trust without constant updates? So, mahirap naman to. Wala kang quality time sa iyong partner. Focus on quality of interactions over frequency. Trust their commitment over small gaps in contacts. So, yun, kailangan focus tayo pagkausap natin yung partner natin. Yun lang ang oras nyo para mag-usap. So, kailangan mag-focus tayo dun sa partner natin, di ba? Hindi yung kausap mo siya, tapos meron kang ibang ginagawa. Mas maganda yung nakafocus ka dun sa kausap mo. Di ba? Kahit sa personal naman kung yung nag-uusap kayo, tapos yung kausap mo ay hindi nakikinig sa'yo, syempre hindi magandang tingnan yon. So, number 9, how do I handle trust issues from past relationship? Ito, reflect, communicate openly about fears, and don't project past experiences onto your partner. So, ito rin yung natutunan ko sa sa pagkakaroon ng asawa or yung marriage life. Sabi nila, para daw maging maayos yung pagsasama ninyo, wag mong ungkatin yung mga nakaraan. 'Di ba? Kung halimbawa natatakot ka na baka magkabalikan sila ng ex niya, ganyan. Sabihin mo sa partner mo, alam mo, hindi ako mapalagay kasi parang feeling ko pag nakita mo yung ex mo, ganon, parang iiwan mo ko. Parang ganon, yung maging open ka. Isabihin mo kung ano yung nasa loob mo para nang sa ganon magkaintindihan kayo at alam mo na magkakaroon ka ng assurance kung ano yung sasabihin ng partner mo. Yon. So, kasi ang hirap sa mag-asawa minsan yung nakaraan binabalik-balikan pa, yung ganon. So, natutunan ko yun na wag mo ungkatin yung nakaraan, tapos na yun So, kailangan mabuhay tayo yung present. Para nang sa ganon, maging maayos, smooth yung relationship. So, kahit na physical or nasa LDR, ganun yung maging sistema natin. Kasi, yun ang minsan ang pinagmumulan ng away ng mag-asawa, di ba? So, yun. So, number 10, what if others creates doubts about my partner? Ayun. Discuss rumors directly with your partner. Trust their word unless there's concrete evidence. Ayan. Kasi minsan, di ba, merong mga pakialamera na hindi mo maintindihan na kung naiinggit ba o sisiraan yung gagawa ng kwento or sisiraan yung mister mo o yung misis mo para kayo ay magkahiwalay. So, hindi kasi healthy yung ganon. So, tanungin mo ng diretso yung partner mo. Kung anong sinabi niya, edi give him the benefit of the doubt. So, ganun yon. Pagtiwalaan mo kung ano yung sinabi niya. Unless na lang na meron kang nakitang ebidensya. Diba? Kasi mahirap naman yung sabi-sabi. Tapos, sabi ng mister mo, wala yun, ganyan-ganyan. Pero pag nahuli mo, syempre, ibang usapan na yun. Hello, Maria Perez. Thank you for watching. Ayan, nagdi-discuss ako about trust in long-distance relationship. So, short live lang ako ngayon. 30 minutes. Para nang sa ganun ay meron akong engagement. Ayan. So, patapusin natin to ng 30 minutes. So, ano kaya yung pwede nyong i-share? Kasi si Jerry nag-share na siya. Nakakatuwa naman. Thank you, Jerry, sa pag-share mo sa ating live ngayon.
So, syempre, mahaba ang hair ni Jerry, kaya syempre pipiliin siya at ang kanyang mga anak. Ayan. Nakakatawa itong friend kong ito kasi masayahin siya. At hands-on sa kanyang mga anak. Yan. So, ang dami rin palang nakaka-relate dito sa LDR. So, bigyan natin ng summary ang ating LDR topic. So, number 1 question is, how do I trust my partner won't cheat? Number 2, what if my partner hides things from me? How can I overcome jealousy? How do I rebuild trust after betrayal? How often should we communicate to maintain trust? What if my partner doubts me? How do we avoid misunderstandings? How can I trust without constant updates? How do I handle trust issues from past relationships? What if others create doubts about my partner? Yan. Mag-comment naman kayo, baka meron kayong gustong i-share. Share naman ninyo dyan sa comment para mapag-usapan natin, para magkaroon tayo ng interaction. Kahit na short live lang ito, at least magkakaroon ng ideas, or sana magkaroon kayo ng na makakuha kayo ng kahit konting value lang dun sa mga senior ko. At siyempre based din sa experience ko yon, kaya ako nandito sa ganitong discussion. So binibase ko lang naman yon sa aking experience yon. So maraming salamat kung kayo ay nagkaroon ng magandang pakikinig. Asahan ko ang inyong mga comment. Yan. At pwede naman ninyo itong panoorin ulit dahil masisave naman to sa aking wall. So, thank you very much. Naka 27 minutes na ako. At magkita tayong muli sa mga susunod kong live. Pag medyo hindi ako busy kasi this coming mga araw ay ako ay busy. So, thank you very much for watching at sa pakikinig sa aking live ngayong gabi. Ito muli ang inyong ka-LDR, Lisa Valdelomar. Good night everyone. Bye-bye.